Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng Webes, makakasama natin ang ating guest mula sa Philippine Navy. Magpakilala po kayo, ma'am. Magandang araw, Seaman Second Journalist Beatrice F. Amigable, Philippine Navy. Binabati ko ang taga-Simog PN at JOBSC Class Air 6 2025. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito po ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Dalawang individual na iligtas ng PNP sa hostage taking sa Iloilo. Dalawang suspect arestado matapos ang pagbebenta ng iligal na financial at e-wallet accounts sa social media ng mga membro ng anti-cybercrime group. 340,000 pesos na halaga ng ilegal na droga nasabat sa bypass operation ng Malolos City, PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matapos ang sunod-sunod na operasyon ng anti-cybercrime group, arestado ang dalawang individual na sangkot sa pagbebenta ng iligal na financial at e-wallet sa social media. Ang pagkakahuli ng sospek ay bunga ng pagsisikap ng Philippine National Police upang mapanagot ang mga taong nasa likod ng mga panloloko gamit ang social media. Patrolwoman Mary Grace Artizuela magbabalita. Sa magkakasunod na operasyon na isinagawa ng mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team, naaresto ang dalawang individual na sangkot sa iligal na pagbebenta ng mga financial at e-wallet accounts sa social media. Batay sa ulat, nagsimula ang operasyon matapos matukoy ng mga otoridad ang online na aktibidad ng mga suspect. Mula rito ay nakipag-ugnayan ang mga operatiba sa mga suspect para sa pisikal na transaksyon na nagresulta sa kanilang pagkakaaresto. Nahaharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kasalukuyan silang nasa pangalagan ng MDAC para sa tamang disposisyon ng kanilang kaso. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Aabot sa 346,000 na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasabat sa matagumpay na buy-bust operation ng Malolos City PNP. 3 sospek arestado. Tinutukan niya ni Patrolman Mildred Tawagon. Tao ang naaresto ng mga operatiba
inisyatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Malolos City Police Station sa sinagawang bypass operation sa Barangay Bangkal, lungsod ng Malolos, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Romel E. Ginablaso, hepe ng Malolos City Police Station, ang mga tatlong sospek na sina alias Ryan, 44 taong gulang, alias Eman, 30 taong gulang, at alias Toto, 26 taong gulang na pawang mga residente ng Malolos City at Navotas City. Ayon sa ulat, nasamsam mula sa mga sospek ang 8 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 50 gramo at may halagang 340,000 pesos base sa standard drug price, at na-recover din ng isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Matapos ang operasyon, dinala ang mga naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya sa Malolos City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Muling pinatunayan ng pambansang pulisya na patuloy nitong isinusulong ang walang humpay na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Sa pamamagitan ng mas pinaigting na operasyon at aktibong pakikipagtulungan ng komunidad, nananatiling determinado ang PNP na tapusin ang kalakalan ng ipinagbabawal na gamot at mapangalagaan ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Eastern Police District muling nakiisa sa 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill 2025. Patrolman Jade Gravera sa balita. Muling nakida cover and hold ang mga kapulisan ng Eastern Police District sa ginanap na 4th Quarter Nationwide Earthquake Drill for Calendar Year 2025. Muling ipinamalas ng Eastern Police District ang kanilang dedikasyon sa disaster preparedness sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill na isinagawa ngayong ika-6 ng Nobyembre 2025. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng taunang inisyatibo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council upang palakasin ang kahandaan ng mga ahensya ng gobyerno, paaralan at komunidad sa banta ng lindol. Isinagawa ang drill eksaktong alas 9 ng umaga upang sabay-sabay itong maisagawa sa buong bansa. Nakiisa rin ang mga tauhan ng EPD mula sa 4 na himpilan ito sa Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan. Maging sa Mobile Force Battalion. Kasama sa drill ang pag-activate ng alarm, duck cover and hold technique, at evacuation procedures patungo sa mga itinalagang safe zones at headcount. Ang sakuna o ang lindol ay wala makapagsasabi kung kailan ito tatama o darating. Kaya napakahalaga ang ginagawa nating earthquake drill, hindi lang dito sa ating ahensya, kundi sa buong Pilipinas. Ito ay makakatulong sa ating mga mamamayan, kababayan, na malaman nila yung mga basic needs, kung paano gagalaw o kikilos sa pagdating ng tunay na lindol. At isa itong bagay na kasanayan na hindi lang ngayon natin magagawa, kundi sa mga darating pang mga panahon. Hinihikayat ko ang ating mga kababayan na makilahok sa mga ginagawang ganitong klaseng kasanayan. Ito ay makakatulong sa ating kaligtasan kung darating na ang tunay na lindol. Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin pa ang kapasidad ng mga pulis sa pagresponde sa mga sakuna. Siguraduhing handa ang bawat istasyon sa tamang paggalaw sa oras ng lindol, at ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at barangay para sa mas epektibong koordinasyon. Magbigay lang po kayo ng alarmment at least 5 seconds or 5 to 10 seconds sa araw yung bumaba. Kasi pag nag-shaking tayo, nakalulog tayo, nakaupo tayo, at bigla po tayo tumayo, mahihilo tayo. Maaari po tayong tumumba. Ito, usually hindi nyo na magagamit ko rin sa office nyo. Maaari sa bahay nyo magamit nyo. Okay, yun lang po din. Congratulations. Ang ganitong mga pagsasanay ay mahalaga upang mapanatili ang kahandaan ng ating mga kapulisan, maging ng mamamayan, at maprotektahan ang ating mga komunidad sa oras ng sakuna. Hinihikayat naman ng EPD ang lahat ng mamamayan na aktibong makilahok
sa mga earthquake drill at alamin ang mga tamang hakbang at kung ano ang mga dapat gawin sa tuwing may lindol. Ang kahandaan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat isa. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan J. Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Gravera. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng dalawang high-value individuals na drug suspect sa sinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng San Mateo PNP. Mahigit 342,000 pesos na halaga ng shabu at baril, kumpiskado. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman John Lawrence Ilagan. Estado ng San Mateo Municipal Police Station ang dalawang high-value individuals sa bypass operation na isinagawa sa San Mateo Rizal. Kinilala ang mga suspect na sina alias Jangget at alias Nunoy, kapwa residente ng nasabing bayan. Nasabat mula sa kanila ang 13 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang humigit kumulang 50.3 gramo na may halagang taktor ng Rizal Police Provincial Office. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting ng kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad sa kanilang lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tagumpay na buy-bust operation ang isinagawa ng pinagsamang puwersa ng Catanduanes Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Caramoran Municipal Police Station dakong alas 10 ng umaga nito lamang ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa operasyon na isinagawa sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5, naaresto ang isang individual na sangkot umano sa illegal na droga. Na-recover mula sa kanya ang isang piraso ng maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang halagang 5,440 pesos kasama ang iba pang non-drugs items. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Caramoran MPS para sa tamang disposisyon at sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa pamamagitan ng inquest proceedings. Patuloy ang PNP sa mahigpit na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Catanduanes. Hinihikayat ng PNP Caramoran ang buong komunidad na makiisa sa patuloy na pagpapalaganap ng kaayusan at batas upang masugpo ang anumang uri ng kriminalidad para sa mas ligtas at tahimik na komunidad. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Tagumpay na buy-bust operation ang isinagawa ng pinagsamang puwersa ng Catanduanes Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Karamuran Municipal Police Station dakong alas 10 ng umaga nito lamang ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa operasyon na isinagawa sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5, naaresto ang isang individual na sangkot umano sa illegal na droga. Na-recover mula sa kanya ang isang piraso ng maliit na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang halagang 5,440 pesos kasama ang iba pang non-drugs items. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Karamuran MPS para sa tamang disposisyon at sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa pamamagitan ng inquest proceedings. Patuloy ang PNP sa mahigpit na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Catanduanes. Hinihikayat ng PNP Karamuran ang buong komunidad na makiisa sa patuloy na pagpapalaganap ng kaayusan at batas upang masugpo ang anumang uri ng kriminalidad para sa mas ligtas at tahimik na komunidad. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Nagpakita ng malasakit at pagmamahal ang Philippine National Police at Municipal Advisory Group matapos tulungan ng isang pamilyang nangangailangan sa Abulog, Cagayan. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Richelle Ledesma. At mga kapulisan ng Abulog, Cagayan, ang pulis na nararamdaman sa pamamagitan ng pagpapaabot ng tulong sa pamilyang nangangailangan kasama ang Municipal Advisory Group noong ika-4 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Napili ng Municipal Advisory Group kasama ang Abulog Police Station sa pangunguna ng hepe na si Police Major Angelo S. Pagulayan sa pamilyang Samiano Zuniga Tolentino na pawang mga residente ng Barangay Libertad, Abulog, Cagayan. Ang mga pamilyang ito ay kabilang sa hanay ng persons with disabilities at mga nakakatanda na patuloy na nagsisikap sa kabila ng hirap at hamon ng buhay. Bilang pagpapakita ng malasakit, nag-abot ng tulong pinansyal ang ilang miyembro ng grupo para sa bawat pamilya. Nagbigay din sila ng mga grocery items, bigas at isang saklay para sa persons with disabilities upang makatulong sa kanilang kalagayan. Ang mga pamilya ng mga benepisyaryo ay labis ang pasasalamat sa kabutihan at malasakit ng ating mga Municipal Advisory Group members na mas piniling tumulong at magbigay ng suporta na nagsisilbing instrumento ng biyaya sa kapwa-tao. Kasama rin sa aktibidad si Pastor Rodolfo Rarangon ng May Brothers Keepers Life Coaches na nagbigay inspirasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang kanyang mga mensahe nagbigay ng pag-asa, lakas ng loob at pananampalataya sa mga pamilyang natulungan. Paalala na hindi kailanman tayo nag-iisa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ayon kay Police Major Pagulayan, ang ganitong mga gawain ay patuloy na isinasagawa ng PNP Abulog bilang bahagi ng advokasya ng PNP na serbisyong may malasakit. Ang pagtutulungan ng PNP Abulog at Municipal Advisory Group ay isang patunay na maraming mga nangangailangan ang natutulungan,
kapag may pagkakaisa at malasakit ang bawat isa. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa tulungan na Desma. DNCRPO ng Fourth Quarter National Simultaneous College Earthquake Drill, nakatutok dyan si Patrolwoman Maria Dan Cabo. Bilang bahagi ng pambansang pagsasanay sa kahandaan sa sakuna, matagumpay na nakiisa ang National Capital Region Police Office sa ginanap na 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill 2025 na isinagawa ngayong November 6, 2025 sa NCRPO Grandstand, Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Nakiisa rin ang puwersa ng Regional Mobile Force Battalion mula sa pamumuno ni Force Commander Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ang aktibidad ay pinangunahan sa ilalim ng pamumuno ni Police Major General Anthony A. Abirin, Regional Director ng NCRPO, bilang suporta sa kampanya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of Civil Defense upang mas paigtingin ang kahandaan ng mga ehensya ng gobyerno, pribadong sektor at law enforcement units sakaling magkaroon ng hindi inaasahan na sakuna tulad ng lindol. But now I can give it 9. So, well uploaded, napakagaling ninyo. Lahat nakita ko pagdating sa budget planning, ang galing ng IC nyo, lalo-lalo na yung atas commander ninyo. Very good. So, Katuwang sa naturang earthquake drill ang Taguig City Disaster Risk Reduction and Management Office na pinangunahan ni Mr. Joey Bilda, OIC ng Command Center, at Ms. Elma Kabir, kasama ang mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection, Taguig City, 442 engine personnel sa pangunguna ni FO3 Annabel A. Cohena, Crew Chief, kasama sina FO1 Giffy D. Sabanal at FO1 Rhea Gian R. Santos. Sa ganap na alas 9 ng umaga, isinagawa ang sabayang duck cover and hold simulation na sinundan ng evacuation at response demonstration upang masiguro ang mabilis, maayos at ligtas na paggalaw ng mga personnel sakaling magkaroon ng aktwal na lindol. Layunin ng aktibidad na mapanatiling alerto at handa ang lahat ng uniform at non-uniform personnel ng NCRPO sa anumang uri ng kalamidad bilang bahagi ng tungkuling to serve and protect sa mamamayan. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. At sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abirin. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po, si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. Patrolwoman Bungo. Patrolwoman Evelyn Kilumati. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bungo. Gamit ang tradisyonal na bulig o buligan, isang katutubong paraan ng mga tagatanduan gamit ang kawayan at kumot sa pagdadala ng pasyente. Kapit-bisig ang mga miyembro ng Special Action Force upang maitawid ang isang lalaking may sakit patungo sa health center ng lugar upang mabigyan ng atensyong medikal. Tinutukan niya ni Patrolman Liam Sumkad. Muli ipinamalas ng mga tauhan ng 111th Special Action Company, 11th Special Action Battalion, Special Action Force ang diwa ng tunay na serbisyo matapos silang tumulong sa pagligtas at paghatid ng tulong medikal sa isang residente ng Tanudan. Ayon sa ulat, agad na rumisponde ang mga tropa upang tulungan si Pastor Kalading na nakararanas ng matinding pananakit ng ulo, likod at pagsusuka. Si PSMS Philip Kidding na nagsilbing medic ng grupo ay nagbigay ng paunang lunas bago isinagawa ang transportasyon ng pasyente patungo sa Tanudan Rural Health Unit 1 sa Mabaka, Tanudan, gamit ang tradisyonal na bulig o buligan. Isang katutubong paraan ng mga taga-Tanudan sa pagdadala ng may sakit gamit ang kawayan o kahoy at kumot. Matagumpay na naihatid ang pasyente sa pasilidad.
Sa pagdating nila, agad na tinanggap ni Dr. Glenda Banawag ang pasyente at nagbigay ng gamutan na may paunang diagnosis ng matinding urinary tract infection o UTI. Ang mabilis na aksyon at koordinasyon ng mga tauhan ng 111th SAC ay patunay ng kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko at malasakit sa kapwa, isang ehemplo ng tunay na diwa ng pagsisilbi at bayanihan. Mula dito sa Regional Police Community Affairs and Development CAR, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Sumkad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Sumkad. Samantala, magandang balita para sa ating mga kapulisan sapagkat matatanggap na natin ang year-end bonus at cash gift sa darating na ika-13 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Ang balitang hatid ni Patrolman Don Brosas. Magandang balita para sa ating mga pulis. Matatanggap na ngayong Nobyembre 13 ang year-end bonus at cash gift ng mga aktibo kawani ng Philippine National Police. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mahigit 227,000 aktibong pulis ang makatatanggap batay sa Department of Budget and Management. Ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang basic pay kasama ang 5,000 cash gift na ilalabas kasabay ng unang payroll ng Nobyembre. Pinasasalamatan naman ni Police Lieutenant General Nartates si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpapahalaga ng kapakanan ng kapulisan na aniyay pagkilala sa sakripisyo at tapat na paglilingkod ng bawat pulis sa bansa. Dagdag pa ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang maagang pag-release ng bonus ay nagpapalakas ng moral ng mga kawani at patunay ng suporta ng pamahalaan sa kanilang serbisyo. Balita mula sa bahagi ng Visayas. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino, patuloy pa rin nagsasagawa ng rescue at relief operation ang mga miyembro ng Cebu City PNP, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy na nakaagapay ang Philippine National Police, lalong-lalo na sa pangapamilyang labis na tinamaan ng Bagyong Tino at tiniyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Patrolwoman Flora May Asares, ibalita mo. Mabilis at mahusay na operasyon ng Iloilo Police Provincial Office at Pasay City Police Station ang nagresulta sa matagumpay na pagligtas sa 2 hostage at mapayapang pagsuko ng isang lalaking sospek sa Barangay Himat A, Pasay City, Iloilo nito lamang Miyerkules, 5 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Dakong alas 8 ng umaga, nagsimula ang insidente ng pagbantaan ng sospek na nakilalang si alias Toto, 34 anyos, residente ng naturang barangay, ang 2 biktima na si Nanay Liling at isang menor de edad na batang lalaki. Pinangunahan ni na Police Colonel Bayani M. Razalan, Provincial Director ng IPPO, at Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, Hepe ng Pasay City Police Station, kasama ang mga miyembro ng PNP SAF sa ilalim ng superbisyon ni Police Lieutenant Bobby D. Paltikan, kasama ang Pasay City at IPPO Special Weapon and Tactics, ang isang matagumpay na negosasyon at operasyon. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at disiplina ng mga pulis, nailigtas ang mga hostage dakong alas 11:30 ng umaga. Bagamat nagtangkang tumakas ang sospek, mabilis na nahuli ito ng mga kapulisan sa isinagawang hot pursuit operation at kalaunay mapayapang sumuko. Sa isinagawang follow-up operation sa bahay ng sospek, na recover ng mga pulis ang isang KJ-9 submachine gun, ilang magazines at mga bala ng caliber .9mm at caliber .45 sa mismong presensya ng punong barangay na si Leo Peña, Florida. Pinuri ni Police Colonel Razalan ang dedikasyon at profesionalismo ng mga tauhan ng Pasay City Police Station at Iloilo Police Provincial Office sa matagumpay na operasyon. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng PNP na sila ay handang maglingkod at magbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan, alinsunod sa isinusulong na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares.
Matapos ang mabilis at mahusay na aksyon ng Philippine National Police, nailigtas ang 2 individual sa hostage-taking sa Pasay City, Iloilo. Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolwoman Justin May Halyores. Mabilis at mahusay na operasyon ng Iloilo Police Provincial Office at Pasay City Police Station ang nagresulta sa matagumpay na pagligtas sa 2 hostage at mapayapang pagsuko ng isang lalaking sospek sa Barangay Himat A, Pasay City, Iloilo. Nito lamang Miyerkules, 5 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Dakong alas 8 ng umaga, nagsimula ang insidente ng pagbantaan ng sospek na nakilalang si alias Toto, 34 anyos, residente ng naturang barangay, ang 2 biktima na si Nanay Liling at isang minor de edad na batang lalaki. Pinangunahan ni na Police Colonel Bayani M. Razalan, Provincial Director ng IPPO, at Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, Hepe ng Pasay City Police Station, kasama ang mga miyembro ng PNP SAF sa ilalim ng superbisyon ni Police Lieutenant Bobby D. Paltikan, kasama ang Pasay City at IPPO Special Weapon and Tactics, ang isang matagumpay na negosasyon at operasyon. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon at disiplina ng mga pulis, nailigtas ang mga hostage dakong alas 11:30 ng umaga. Bagamat nagtangkang tumakas ang sospek, mabilis na nahuli ito ng mga kapulisan sa isinagawang hot pursuit operation at kalaunay mapayapang sumuko. Sa isinagawang follow-up operation sa bahay ng sospek, na recover ng mga pulis ang isang KJ-9 submachine gun, ilang magazines at mga bala ng caliber .9mm at caliber .45 sa mismong presensya ng punong barangay na si Leo Peña, Florida. Pinuri ni Police Colonel Razalan ang dedikasyon at profesionalismo ng mga tauhan ng Pasay City Police Station at Iloilo Police Provincial Office sa matagumpay na operasyon. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng PNP na sila ay handang maglingkod at magbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan, alinsunod sa isinusulong na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. At iyan ang mga ganapang iniulat ng ating mga PNN correspondents mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. At mga ka-PNN, 49 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kamang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.